kalikasan sa kasalukuyan. Sa 109 na milyong mga Pilipino, sa paanong paraan natin pinangangalagaan ang ating kalikasan. Basura. Mga sasakyan at pagsasayang ng mga pag-aaring yaman. Ano nga ba ang may dudulot nito sa bansa? Sa mga nabubuhay? At lalong-lalo na sa kalikasan. Ayon sa aking pagsasaliksik itong nakaraang taon o taong 2020, 16.6 milyong tonelada ng basura ang nakuha sa mga piling lugar dito sa Pilipinas. Basura ang pinakamabigat na dahilan kung bakit tumataas ang mga baha kapag may bagyo. Marami ring sakit ang may dudulot ng basurang ito, kagaya ng leptospirosis, tetano, infeksyon sa balat at iba pa. Ano nga ba ang may dudulot ng maraming basura sa bansa? Dahil sa rami ng bilang ng basurang nakokolekta, napupuno na ang mga malalaking tapunan dito sa bansa. Ito ay maaaring gumuho at maaaring tabunan ang mga syudad na nakapaligid rito. Pampublikong sasakyan ang madalas gamitin ng mga Pilipino bilang transportasyon. At sa laki ng populasyon sa Pilipinas, malaki rin ang bilang ng ating commuters and drivers. Ang lahat ng sasakyan ay nagbubuga ng usok na nakakasira sa ating kalikasan dahil ang usok ay isang carbon monoxide. Ito rin ay maaaring makapagdulot ng sakit sa baga sa mga taong nakakalanghap nito. Pagsasayang ng yamang pag-aari kagaya ng tubig at kuryente. Sa simpleng pagsasayang ng tubig, maaaring maubos ang mga pinagkukunang tubig na pwedeng inumin. Hindi naman tayo pwede uminom ng tubig na marumi o tubig alat, kaya kailangan natin magtipid. Dahil sa pagsasayang ng tao ng kuryente, may isipan ng kumpanyang gumawa ng power plants at dahil hindi ito pwede tayo malapit sa mga tao, pipili sila ng lugar kung saang walang nakatira at ito ay ang gubat. Magpuputo sila ng puno upang may tayo ang mga power plants dahil rito maaabuso ang kalikasan. Maaari tayong makatulong sa kalikasan sa simpleng pagbibigay pansin sa tamang segregation, ang paghiwalay ng hindi nabubulok sa nabubulok at recyclable. Sa pagtitipid naman ng kuryente, ugaliing huwag iwang bukas kapag hindi ginagamit ang ilaw. Sa pagtitipid naman ng tubig, huwag hayaang bukas lamang ang gripo kapag hindi ka magbabanlaw ng iyong hinuhugasan. Hanggat maaga pa, isalba natin ang kalikasan. Ako si Fiona Guarino na nagsasabing, hindi pa huli para bumawi sa kalikasan, kaya tayo'y kumilos na